po coconut ice cream? Nagsimula po yan kasi nung nag-iisip kami ng mami ko ng product, kung ano yung pwede namin inegosyo. Ang dami na po kasi namin pinagdaan ng negosyo. Hanggang finally, nung meron po kasing pinamana yung lolo ko na farm dun sa Quezon. So, naisip ng mami ko, bakit hindi kami gumawa ng isang product out of the coconut? Yes. Yun. Quezon yan, no? Mga ilang gaano kalawak yung farm Hektarya. na pinag-uusapan natin? Ay, hindi ko na po sure Pero yun. mga maraming talagang puno ng Opo. coconut. Marami naman po, opo. Bakit ice cream? Pwede ka namang magbuko pie or other na Sabagay. product. Yung napili ko po kasi din to dahil mahaba yung shelf life niya. Ng ice cream. Opo. Yan, opo. Pero syempre, kailangan po ng makina sa paggawa ng ice cream. Kayo po ba, paano kayo nag-start sa paggawa ng coconut ice cream? Nung una, syempre, nag-research ako kung ano yung mga kailangan. Tapos, nag-derive muna kami sa product development. So, nag-hire po kami ng food technologies. Tapos yun, hanggang sa unti-unti na namin nabili yung mga gamit like ice cream machine, yung mga packaging, yung mga stainless, ganun. Anong year po ito? That was year 2019. So, bago pa mag-pandemic. Bago mag-pandemic, nagsistart na kami mag-formulate. Pero, nung nag-pandemic tayo, that was Tuloy-tuloy lang. 2020, Opo. diba? Ituloy nyo pa rin ba yung, Nag-start po talaga siya officially nung 2020. Nung nilabas ko siya sa market. So, pandemic online. time na to. Opo. Pandemic baby. Yes. Pero at least, di ba, nagtuloy-tuloy pa rin. Pero bago po tayo mag-ice cream, mag-coconut ice cream, ano po yung pinagkakaabala natin before? Before, isa po akong OFW. Saan naman bansa ito? Singapore po. Singapore. Yun, nag-work po ako doon as sa food and beverage. Tapos, kasi graduate po ako ng HRM. Okay. Hindi So, nalalayo. At least hindi nalalayo sa Yes, opo. Talagang kanyang hobby negosyo. ko. Yun po. Ilang taon po doon? Almost 6 years po ako doon. Matagal din. Yes, opo. And then, Tapos yun. what made you decide na dito ka na lang, tapos magnegosyo na lang? Kasi po nung nandun ako, parang nadidrain na rin ako nung nagtatrabaho ako doon. So parang nag-decide na rin ako dito, mag-settle. Hanggang sa nag-asawa na ako, nagkaroon na ako ng family. Hindi ko na rin maiwan yung mga kids ko kasi syempre, growing sila. Yes. So naisip ko, magnegosyo na lang ako. Kaya yan, ito na po siya. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Ayun. Una sa lahat, kung gusto nyo pong magnegosyo, pero natatakot kayong mag-risk, tandaan nyo lang po na lahat ng mga negosyante, hindi sila nagtagumpay kung hindi nila naranasan yung mga hirap, yung mga takot, tsaka yung mga uncertainty. Tapos, pangalawa, simulan muna natin sa maliit. Kasi, subukan muna nating maliit para malesen yung pressure para sa atin. Tapos, pangatlo, pag-aralan natin yung negosyo ng mabuti para maging mas confident tayo kapag yun na, nandun na tayo sa industriya. Alam na natin yung mga pasikot-sikot. Tapos, maging handa din tayo sa mga failures kasi parte siya ng proseso. Tapos, hanapin mo rin yung tamang suporta, yung communities, yung mga mentors, coaches. Kasi sa kanila ka talaga makakakuha ng mga learnings and mga matututunan mo sa industry. Tapos pang-apat, syempre, yun, always know your biggest why kung bakit ka nagnenegosyo. Ayun.